Nakaka-alarma na po itong nangyayari sa atin, especially sa Chinese community. Sunod-sunod na po yung pangingidnap. As a matter of fact, marami mga unreported na nagbabayad ng ransom pagkatapos makapagbayad, pinapakawalan. Pero itong isang insidente na malagim at nakakatakot talaga, nagbayad na ng 160 million yung family ng biktima and yet pinatay pa rin yung kinidnap nila. Pati yung driver ng Chinese patay. Ano kaya ang masasabi ng ating PNP tungkol dito? Lumalala na yung kasong kidnapping. Police Colonel Randolph Tuanyo, Public Information Officer, PNP Camp Crame. Magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon po at sa lahat po ng inyong taga-suporta. Meron na ho ba kayong lead kung sino pong kumidnap doon sa Chinese businessman? Sir, kanina pong umaga, nag-conduct po ng case conference sa Campo Crame, PNP, tsaka po yung ating mga general po. At yung pong bagong talaga na director po na anti-kidnapping group. Pinag-usapan po nila yung mga leads po na tinutubok. Ang nakikita po nila, sir, doon initially po, yung mga grupo na lead po nila, tinutubok po nila, yung may mga grupo po ng mga nakaraan na may kaso na po ng kidnapping. Ang nakita po nila, sir, yung hindi lamang po siya kaso po ng kidnapping. Pinag-uusapan din po nila yung magandang lead po ng pagkakasang kundi umano sa pagkakautang ng biktima po. Yun po yung lead na tinutumbok po ng mga ating mga investigator po ngayon, sir. Pagkakautang ng biktima? Paano magkakaroon ng utang ng biktima samantalang mayroon 160 million pang bigay ng ransom? Yung sir, isa po yan sa sir. Iyan lang po yung isa sa lead na sinusundan po nila. Kanina pong alauna po ng hapon sa office po ng DOJ na in-announce po ni SOJ Boying Remulla na nag-create po ng isang task force na pangungunahan po ng NBI, PNP at DOJ po para po magpalitan po ng mga notes po tungkol po sa mga leads na hawak po nila. Yan po yung isa sa tinutumbok lamang po, sir. Pero alam niyo ho ba na tumatas na po itong kasong kidnapping? Marami po sa Chinese community na nakausap ko po ayaw magpabanggit ng pangalan, nakapagbayad po ng ransom, marami na, at ayaw na lang po lumutang. Wala ho ba tayong mga lead kung sino itong grupo ito? Pero sir, may mga nasagap kaming balita na ito na po yung mga kidnapper ay mga miyembro ng Pogo na nawalan trabaho. Ngayon yung mga bodyguard nila ng mga ex-military at ex-PNP ang kasabwat nila sa pagdukot. Sir, una po, doon po sa detalye po ng official record po na nanggaling po yung dato sa anti-kidnapping group. Noong 2024 po, buong taon po ng 2024 hanggang February po nitong 2025, 10 po yung officially po na naitala po ng kidnapping. Okay. At doon po naman po sa usapin po na yung mga dating uniform personnel ay hindi po yan isa sa napag-usapan kanina. Ang napangbanggit lang po yung isa po sa lead without necessarily going po sa details ay may kinalaman pa rin po sir sa Pogo. Tama po kayo, sir. I'm telling you, sir, I think it's more than 10. Hindi nga lang po nagsusumbong yung mga pamilya ng biktima matapos po makapagbigay ng ransom, isinusoli po yung victim, hindi na po naitatala po sa record ninyo yun. So, kung tutusin, mas mataas pa po sa 10 siguro noong 2024. So anyway, at least meron kayong lead. Sabi nyo na maaaring nga mga taga-Pogo ito dati and then mga ex-military, ex-PNP members na kanilang mga bodyguard noon ang mga kasabot niya sa pagdudukot. So meron po kayong ganong lead na pina-follow, sir? Sir, ang lead po na pinapalo po natin. Ito po is na pagkakasarado po ng mga Pogo at yung after effects po niya. Katunayan po, sir, nandito po sa opisina po, dito po ng Filipino Chamber of Commerce, dito po sa Binondo. Pinapalo po namin yung mga report katulad po na nabanggit nyo, sinabi po namin na officially, sir, sa PNP po, sa po ang datos natin. At yung mga binanggit nyo na maaaring hindi na-report, ito po yung mga kinukuha namin ngayong kasalukuyan dito po sa Binondo, sir. Na sana matukoy na po itong grupo, kung sino man itong grupo, o isang grupo ba ito, 2 grupo, 3 grupo, para naman lumamig-lamig yung ating mga kababayang Filipino-Chinese. Yes, kasi dati-rati, sir, ang mga dinudukot lang nila ay mga kapwa nila Pogo. Ngayon, sir, maski na yung mga regular Filipino-Chinese na walang kinalaman sa Pogo, dinudukot na rin nila. Pati mga local. Tama po, sir. Yan po kasi yung mga nabanggit din nila kanina umaga kay Chief PNP at itong hapong kay SOJ doon sa pag-create ng task force. Pinangako po ng ating PNP at ng ating SOJ na bibilisan po natin yung investigasyon at may mga magandang leads po tayo at ipapaalam po natin sa inyo agad kapag may maganda na pong resulta, sir.
Thank you po, sir. Thank you po, sir. Kilala ko ng mga Chinese na mayaman. Ang ginawa nila, yung kanilang mga anak, yung kanilang mga misis, pinapuntang abroad. Pinapunta mo na sa abroad kasi natatakot sila baka makidnap. Yes po. Ganun nila Opo, sir. Diba? Opo, sir. Iyan po yung isa sa mga detalye na kinukuha namin ngayon dito sa Binondo. Kausap po namin sila at yung mga way forwards po natin na gagawin po. Para po yung tinatawag po natin, halimbawa, sir, yung mga threat detection seminar. Yan po yung mga way forwards, isa na pinag-usapan na gagawin po natin, sir. Okay, sige po, sige po. Salamat po, Colonel Randolph Tuanyo, Public Information Officer, PNP Camp Crame. Magandang hapon po, Colonel Magandang Tuanyo. hapon po, sir Rafi. Magandang hapon po. Thank you po, sir.